Sabi ko sa'yo, yari ka dito. O ito, pag-usapan naman natin itong si yung pag-amin di umano ni Sandro Marcos na meron talaga siyang allocation. Dito, napakalinaw dito. Hindi niya itinanggi na may allocation siya. At sinabi niya pa kung kanino galing yung allocation. Dumepensa na si presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocable so soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap ng pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Number one, that was a initiative of the executive. Number one, that was. Ibig sabihin, meron. Di ba? Kasi kung wala, sasabihin mo, there was no allocation. Dito, ang sinasabi niya, that was allocated by the executive branch. So, hindi mo tinatanggi at ina-admit mo na ngayon na meron talagang allocation sa'yo. Di ba? Ang sinasabi mo lang dito, hindi nanggaling sa'yo yon kung hindi sa executive. Eh, kanino ba talaga manggagaling yung ginagawa mo kaming tanga? Ay, hindi, kayong mga followers mong tanga. Kanino ba talaga nanggagaling ang budget? Di ba sa executive naman, ang budget ang gagaling sa DBM, kaya nga Department of Budget and Management, sila ang naglalagay, o ito budget sa ganitong departamento, ganitong budget sa ganitong departamento. At sila rin na nagsasabi na kung saan meron kang allocation. Humingi ka ng allocation. At hindi mo tinanggi sa statement mong ito. Ang sinasabi mo lang, executive ang nagdesisyon yan. Eh sino ba pinuno ng executive? Tatay mo. Gago! Alam mo, kesa na natulungan ka nitong statement mo, lalo kang nalaglag, Brad. Lalo kang nalaglag. Diba? Kesa na natulungan ka. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Bilang isang mababatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time, and it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. Ang tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng noong nakaraang taon. Sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables. 15.8 billion. $15.8 billion. Tangina. Alam niyo kung magkano yun? 15.8 billion. Ibig sabihin, sa 1 billion kasi, 1,000 million eh. Alam niyo ba yon? Sa 1 billion, 1,000 million. Sino sa atin, taas nyo nga kamay nyo dyan, nakahawak ng 1 milyon. Taas nyo kamay nyo. Tapos yung 1 milyon na yan, baliwala lang sa inyo o malaking bagay sa inyo. Sige nga, tanungin ko kayo. Di ba sa 1 milyon, grabe kung ikaw ay nakahawak na niyan, ay talagang tuwan-tuwa ka at pag-iingatan mo yan, 1 milyon yan, marami na akong magagawang negosyo dyan, marami na akong magagawang pagbabakasyon dyan, marami na akong mabibiling mga pagkain dyan, at makakabili na ako ng talagang pangangailangan ko, maaring motor, sasakyan.
Yang 1 milyon na yan, di ba? Eto, mga kababayan, hindi 1 milyon. 1,000 million ang 1 billion. And this is 15.8 billion, ladies and gentlemen. Ang tanong, meron bang flood control project o any project na ginawa si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte? Kasi ang balita ko, pinuntahan pa ng isang vlogger. Yung tawa ng tawang vlogger. Wala eh. So, kung wala, asan yan? Anak ka ng weteng, oo. Anak ka ng weteng talaga, oo. Mula 2023 hanggang 2025, Tapos, dito ka magtataka, ang nakasuhan, si Jinggoy, si Villanueva, at yung dating senador na si Revilla, at si Chis Escudero. Sila ang kakasuhan. Bakit? Nasa majority, except si Revilla. Si Revilla kasi hindi naman siya senador. Pero yung tatlo, nasa majority. Ibig sabihin, mababawasan na majority. Ngayon, dikit. Pag nabawasan yung tatlo, wala pa si Bato, talaga may hirapan na magpalit ng leadership sa Senado. Tapos, sino ang nagpakaso? Si Lacson. Sino si Lacson? Yung sweetheart tuloy. Yung partner ni Soto na Senate President. It is really obvious na kaya pinakasuhan yung tatlo na yun. Ha? Dahil po sa ayaw lang nila na magkaroon ng chance ang minority na mapunta sa Senate presidency. Ganon sila katarantado. Nilalaglag nila kasamahan nila para lang sa kapangyarihan. tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa 1st District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that the constituents... Ba't di mo masagot kung asan yung project? Di ba, simple-simple, asan yung project? Ba't di mo masagot? Anak kayo ng weteng. are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social Di ba? Ayan o, napakalinaw ho mga kababayan. Hindi itinanggi, itinuro lang ang executive. Ang problema dun sa executive, si Marcos yun eh. Marcos yun eh. Yung tatay mo yun. So tatay mo ang may pasimuno ng allocation sa lugar mo. Hindi ba napaka ano ho niya, napaka walang delikadesa? Tinuro mo yung tatay mo eh. Executive, oh. Sino ba pinuno nun? Ikaw. Yung tatay mo, sorry, pamilya nyo. So, yung tatay, si BBM, binigyan ka ng allocation na 15 mahigit billion. Anong klase yun? Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit